Natalo na itong Magnolia Chicken Templados dito sa TNT Tropang Giga. So ngayon baka itong Magnolia ay mapilitan na gumawa ng trade dahil delikado na yung kanilang sitwasyon. Sabihin natin maaga pa 1-2 yung record nila pero natalo na sila doon sa top teams dito sa kanilang grupo. At kapag ikaw natalo dyan sa dalawang top teams doon sa grupo mo at alam mo na yan ang makakaharap mo dito sa semis, alam na natin kung ano magiging resulta niyan, kapos ulit ang Magnolia. At yan ang iniiwasan nga ng management kaya nila kinuha itong si Xavier Lucero. In fairness, nakakontribute si Lucero, siya ang top local scorer nila, pero ang naging problema nung endgame, nagkaroon na naman ng mga lapses, mga turnovers, hindi sila nakagwardya sa depensa, at as usual, itong si Ronde Hollis Jefferson at Jason Castro, hindi nila napigilan. So, iyan ngayon ang problema dito sa Magnolia. Ang sabi nga ng mga fans, kinakailangan na talaga nilang kumuha ng isa pang player katulad ni Arvin Tolentino para talaga ma-complement yung laro nitong mga nandiyan pang mga players na natitira. Sabi nga nung iba, nagkamali din ang Magnolia sa pag-trade dito kay Gio Halalon dahil yan ang defensive specialist nila. Pero ganun pa man, wala na si Gio. So malamang dapat kunin na nila itong si Arvin Tolentino at i-trade na ito si Abueva o kaya si Rom De La Rosa. Dahil kapag ang Magnolia ay natalo pa dito sa PBA Governors Cup at nalaglag ng maaga, talaki na talaga yung pressure na magpalit sila ng coach. Dahil nakita na ng mga fans na sila ay gumawa ng pagbabago pagdating sa players. Kung hindi magpapalit ng coach ang Magnolia, kinakailangan kunin na nila si Arvin Tolentino. Nakita nyo naman 50 ang ginawa kontra dito sa Converge Fiber Xers. Na-match ni Arvin Tolentino yung scoring output ni Justin Brownlee. Diyan ninyo makikita kung gaano kahusay na player ito. So, dapat na talaga itong kunin ng Magnolia. Unless, of course, baka maunahan pa sila ulit ng Barangay Ginebra o San Miguel. Ang San Miguel Beer ngayon ang isang team dito na namomroblema kung ano ang gagawin sa kanilang import na si Jordan Adams. On one hand, maganda naman ang performance nito. Pero ang pinoproblema ng San Miguel ay baka hindi ito maging match pagdating dito sa kanilang mga posibleng makalaban sa playoffs. At yan ang dahilan kung ba't marami ang nagsasabi na ito ay malamang natanggalin o palitan na. Ang posible daw kunin nila itong si Des Wells o kaya itong si Shabazz Muhammad o baka itong si Taylor Jans, yung dating import ng Blackwater na pinalitan kaagad. O baka kumuha sila ng bagong muka. Ibig sabihin, ang San Miguel ngayon, kinukonsidera lahat ng options dahil parang natauhan sila dito sa pagkatalo sa Ginebra. Dahil ang sabi ng mga naniniwalang dapat palitan ito si Adams, medyo deceiving yung record ng San Miguel. 2-1 nga sila pero yung panalo nila, unang-una against Blackwater Bossing na walang import. Pangalawa, yung laban nila sa Phoenix, nahabol yung lamang nila. So, at kamunti pa silang matalo doon. At nung nakaharap talaga nila yung isang elite team katulad ng Ginebra, hindi sila nakaporma. At tandaan natin, wala pa dyan sa Ginebra si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray, yung mga key players nito. So, ibig sabihin, kung kompleto Ginebra, baka mas malaki pa naging lamang dito. At nakita rin daw dun sa laban ng San Miguel, parang hirap ito si Jordan Adams na dumepensa sa ibang mga local players, palaging naiiwan. Ano para kung i-match up ito dito kay Brownlee. Kaya yan ang abangan natin magiging pagbabago na posibleng mangyari dito sa San Miguel Beer. Siyempre, pwede manatili si Adams dyan, pero sa tingin ko, yung ganyang klaseng laro, kinakailangan na higitan pa ni Adams yung kanyang ginagawa dahil mahihirapan siya. At ang San Miguel Beer, dahil twice pa nila, makakalaban pa nila ulit ang Ginebra dito sa kanilang grupo. At nandiyan pa Rain or Shine, so magiging mabigat talaga ang schedule nitong San Miguel. Kaya kinakailangan talaga nila na makabawi.